after. Okay? So sa hotel na side, after we have a space program that I have loaded sa Blackboard Learn, yan. And initially, gradually, kanang Excel file, kapila na siya i-revise according sa unsay status sa plan. Okay? Kani karon is a very early na part sa planning, produce first na submission to client. Okay? Very rough pa kayo siya. Just to have a I remember this slide is a parang we need to have a presentation para makuha yung feedback ng tag-iya. Okay? And then after the brief, mag-meet ang consultant with the owner and then makuha ang feedback after this presentation. So this is very rough na foundation and di pa kayo siya one. But notice, when you're presenting a client, dapat visual yapon tayo. Okay? Kasi dili kayo na sila kanang dili nila ma-appreciate ang iyong presentation without visuals. Okay? So, I-learn nyo na. Now, roughly, meron lang, so ako maguna ko sa plan before that perspectives. Okay? Ang plan ani nga time is something ani pa in the early stage. Kaya nag-worry ako bakit di kayo nag-sketch, no? In reality, you will do sketching talaga kasi wala na kayong time para magkuha na ng plan. Let's say you have 2 weeks to produce a presentation. 1 week to 2 weeks to produce a presentation para sa meeting. Say one to digital sketch. Sketch there. Mas to. Okay? These are very initial na zoning. After that, wala na bubble na niya, but it's really a sketch. Actually, sa indoor learning, scan, and then okay? So, lang kayo nag-mind and say, it's a sketch. But the idea is just explain to the client tentative pa lang. initial plan or preliminary plans, what you call it. So this is the look of the preliminary plans we're doing. The door, just a wall, and then tagging. Okay? Now color. And then some of the sketches, perspective, masking, this. But mapay mga sketch very one pa kayo. Dito kayo na form and just tracing paper until such time you achieve something na okay, this is one of the one. So I guess you need to buy a tracing paper tomorrow. Okay, I need you to sketch. Okay, imagine you have a very una nimo and then you trace over na sa plan, perspective, and so on, trace over. So makuha mo na sa later ang inyong gusto mo. Okay, and then okay, very rough. Okay, so ito is analysis of the context of the site. This is located, the hotel is located in Africa, sa mining na city actually, and ang client they expect is itong mga corporate heads para mag-hack ng mga gold or something diamond doon. Model yung target. Okay. So ang context of the site, and then yung architecture ang context ng architecture sa site, and then very initial na mga diagram. Okay? So yan yung zoning, sabi ko. Ito is a very important kasi you zone it properly para makabalo ka sa iyang effect sa site. Okay, zoning.
Wala pa siya spaces inside. Okay, ito is a zone. Upper house, ballroom, upper floor, pangkat. So very general na. Then, now we all know that climbing indicators sa bang kailangan i-consider sa climbing Public on areas, that part. private areas lang. And then arrive in this based upon the zoning. Ito yung mga translation of the zoning. Okay, there are several option 1, option 3, until option 4. Okay. Oo, nasa ilahan, nasa ilahan. Okay, mentioned ko last second ago, this hotel started an idea na mo arrive on this on the second floor. Okay? Ito. Meron na siya ramp papunta sa second floor and then mo arrive siya dito and then the rest of the ground is something back of house. Okay, so ang guest, because I remember from one na consideration, if the guest would arrive sa hotel, di niya makita itong mga pugaw sa hotel. Okay? So, the way to do that is make him go up sa upper na level. Okay? So, di niya makita. One of the solution. But I think this one was changed later. Changed na siya. And then this is the service areas of the hotel, back etc. And then there is a main kitchen. Very quanta sa kayo. Early to apart sa space planning. And then yung parking, yung I think staff accommodation here. And then proceeding dito sa front of house ng hotel. Okay? Yeah, very kayo siya okay, this is very important to understand your one module, one and a half, and okay. Now notice the zoning sa plan. This plan, Ito si Marco. Marco lang. pero some of it Marco lang. change because of efficiency ratio. Makita niyo ang green is a non-GFA. Okay? So it is a non-revenue na part. Okay, so that's the thing about efficiency. Kailangan makita ng operator ng hotel na is doing good sa areas. Okay? Now, kami siya reklamo ang owner ni because doesn't convert into revenue. So, kailangan i-deliver dyan. And then, okay, so one module. Kung nabasa niyo ang book, it says here, ito is a one module. Itong area natin na yellow, it is a one module according sa standard nila. And as I have said, we started with 5. Okay, one module, 5. And then, ano ito? Okay, it is around, I think you remember, it is a 9 something. Okay, 6, yeah, it's a 9. We started as a 5 by 9, so meaning ano yan, by area it is a 45 meters. Okay, 45 square meter. Okay, ito is a one module. Now, isa is 1.5. So, 45 plus half of 45, it is 60 plus something. This one. Okay. Okay, that is the one module, and some of the areas have balcony and some wala. Okay, mag-add mo po outside outdoor parking. Later on, na-develop na siya na nasa balcony. Okay, so 1 and 1.5 module.
And then, ang entrance of exit. try to locate your costly sa mga rooms in a spot na talagang makaingon sila nga it's worth it to pay the price. Okay? For example, Ano lang siguro yan is guys, standard. And then compare sa view nito, interior na lang it is siguro. costly. Pero ang location niya is really Like situated spaces na within, makakuha siya on spaces view. within a zone. Now, I think Like I pag-graph na mentioned lang sa this space, before, yung pag-graph na Junior sa Street is marketed for Initial lang na honeymooners, families, small families, those people na wala dito tayo sa Ay, mga basta kapwa na ni standard. na dili pa ko kasal kung zone na mo kay ano na drop off sa atong friends ay ang compete ang para dili pa ang sila maka-start ay ang serious ay maka-start na mako Okay, so I think this is one module yapon, pero at the early stage we call it discipline and tweak guys na sizes of the standard. ano space zoning ay kanang activity zoning na This one, okay. activity zoning like mga activity zoning Now, activity zoning spaces within a zone chuchu spaces within a okay, zone wala pa yung diplomat dito. This is one of the pila ang modules sa isa ka royal suite sa book. It is a 5, I think. something 5 modules. Imagine at the early parts of planning, this one is like kasi royal na suite. So, like magulat ko sa inyo ha ay mag-refer ako sa inyo ha na itag sila Then, it's ako sa inyo with a standard. And ano it's with a standard because ang iyang entourage will be si Jill na lang ka siya living in these rooms. Yung mga bodyguard, and so on. Ang royals lang, managere. And then sulod lang yung mga yung mga entourage. Okay. activity zone pag lang sila pag suggest lang So there is a restaurant on top, the specialty restaurant for the guests, even dili na open sila for mag-isulog pa kay other non-guests sa hotel. ang sali So this is the early part. I think wala pa din ang diplomatic na suite. Ang diplomatic na suite is more of a compact royal. It's, I think 4 modules apply. Ayan, 3 modules or 2 modules sige for tagas ay diplomatic. abilited ka kay That is for ay magsan man daw sa siya go to the diplomatic. Sometimes it is used by ang building siguro ni PIPs coming out of the government. Pwede yun. Okay. ipapasa na niya maano I'm explaining some modules muna ngayon. Okay? Okay, there's a restaurant. Sa lower na to is a main kitchen. Kitchen diri sa specialty restaurant. Now, madaming comment to actually on this word coming from the kitchen consultant and then the restaurant asa ka yung mga spaces na i-provide nyo sa ano yun? Asya si post requirements ang requirements lang site requirements ng kinsa na asa ito ba sa ako nag-refer ko nag-refer ko ba dito sa PDM sa Google asa lahi pa ni kay sir refer ako kay sir kung lahi lagi ni ilang area dito man ni square meters siguro asa na ba systematic asa ka ni approach. ano lagi submission na group dire kana tong aran Now, okay, so let's talk about yung fire exits. May question dito si Christian. Fire exits. Christian yun. Okay, primero is we will talk about vertical circulation.
give vertical transport. Saan ilocate properly ang elevator. So we start sa upper floor, and then our spend sa ground. Sa ground muna tayo. Ano man si sir? Either Square garbage meters man yun. Okay, now, O square normally meters we na have rin. pero ito elevator. mag-service ako po sa ano. No, normally we have elevator directly or Ibang tao siya, ano, dili makitaan. adjacent to or next or adjacent to the lobby. Okay? Kasi ang behavioral behavioral Asan I yung guess verbal name? is lobby information and then Ang bago house kay makita ng elevator pasangkas. Dapat clear lang siya. utility This is and good the facilities elevator here. home And then the upper floor somewhere located almost at the center, not going, but preferably nasa center. Why? Because you don't want in the zone of the transport getting contact with siya. So you want a centralized vertical transport and then spread out na yung users. Okay? So sometimes may mga facility na elevator din, elevator din. Now, ang problem na pagkabot sa ground, pagkabot sa guest, asa man siya maadto. Malibog siya asa siya masakay. Doon sa left or the other side. So, na siya problem with the convenience. Okay? So, ito, it's preferable to have a centralized area to put your elevator. And the number of elevator, paano i-calculate? Paano i-calculate ang number of elevator? Asan yung parking Okay, now, exits. Okay, number of stairs. Okay, number of stairs. pero gamay lagi Paano i-calculate? Now, we all know the space of the occupant load. And, mga owner because there is load of a boat. Okay, so, in reality, now, location of the exit stairs. If you remember, remember what I have explained about diagonal distance? Okay? 1/3. Dapat not less than 1/3 ang imong exit separation. Sa hotel Japan. Kung ano ang imong floor plan, ano ang diagonal distance. Okay? So ground floor pataas na. Dapat ang imong exit is not less than 1/3 ang distance na. ay Ang nakakuha dami about distance, yung door dito, mana ang exit separation. Pero ang sanin, wala may purple lagi. Dapat ma-locate nyo yung properly sa inyong plan. either ano Now, ang stairs, if you notice, ang stairs is ideally, kaya itong exit stairs, ang ideal yun na dapat pag-abot mo sa pinaka-lowest na floor, it should be open to outside, dili inside. Okay? Now, kung naamo sa building na mag-open siya inside, and then wala siya exit discharge area, how familiar mo na, bangga mo sa tanan, managan dito sa ilalim. Okay? So dapat ma-open siya directly outside. Okay, so discuss the planning command. Because it's important sa planning, especially sa ground floor. Okay? Now sa ground floor, ang exit stairs, for example, ano ang exit stairs sa taas, going down, and then ground
Okay, so mamaya sa stairs. Ang door dapat sa ground should open directly sa outside. Okay? So mamaya sa stairs. Ang pinaka-door alas. Palit yun ako yung video din. Palit yun ako yung video sa less high. And for example, there's no other state. Now, if dili ka makabuhat na because ang imong stairs is nasa inner side, ang imong button is dili na siya. So, dako dyan atong Buhat ka, exit corridor. Depende pag kung pila ka book makasyaan na dito. Kahit pila ko dili man siguro tanan ma-include siya. Depende din siya sa atong building base. So, like, depende na po yung mga spaces dili. Exit corridor, walay door na mo connect ani. Dili ka kabuhat og door na mo connect ani exit corridor. Kasi fire rated ito. Okay? So, kaya parang ito kasi gawas. I hope hindi ka magbalik-balik anything. The previous pinapakupan, ang exit na agya po sa sulod. Ang door. Okay? So, dapat gawas siya sa gawas. Okay? Now, notice here, if we have that one, kanina sample sa ground floor, you know? Amo na i-consider wala? Ha? Wala pa. Nailag si Marco. I-advert niya po niya Lods. Okay, I-advert ko niya. dito sa pinaka-lowest na floor, sa kwan. Did we consider kaya scenario? Ang duha ka stairs, under rin mo. Did we consider that one? Sa kanina, early apart? Okay, get friends again. Kaya na wala. New friend. Walang exit or Kamera man po di yung ano. Friend naman na niya si Alma. alin na mo i-consider? Ganun. Okay na siya lang. One, we consider that one. So, kana na part, as Dami early as na. possible, dapat na sa inyong utok. Kahit para dili mo siya balik-balik sa inyong plan. Feel na Uy, ko wala tayo tayong exit corridor. Paano rin makagawas ni? Exit corridor. Lagan pa rin sila sa lobby. Exit corridor. And then, ilang ka rin banggaon yung door dili baka makagawas. Okay? Sketching lagi dapat. Nag-stop na magalud. Okay, let's talk about utilities. Utilities Eh, at nani this mo? part. Important to consider is location ng mga shaft. Yung wiring ko rin. And this time, I think Hana siya ay MEP consultant on board. So that's why we have some approximate areas to shaft. For shaft. And Ay, di na naman this is pa for iba. plumbing, Iba dun. water, and then yung sanitary pipes. This is for HVAC. Hindi na ko niya Ang HVAC electricals are preferably nasa center because pag sakta niya, ang electricals, this is an electrical na shaft. Pag sakta niya, ganun connect downwards up. Ay, sila na ba? And then these two are HVAC. I-upload lang na sa YouTube. Upload pa rin ako isa na list. HVAC na pipe going to coming from top, going to down. So, ano ka rin yan? There is a part, isa corridor and spread out. Okay? So, kung dere lang yung HVAC, ano ba yan? Ano po po yung ano? Di ba ang HVAC, magkalayo, magkagamay iyang pipe?
Simple ra ka ani kaya ani. Ka-design din sa niya. Nakabaya tayo ra. Ano, hapit na year kaya tayo niya sa nila. Manong murag giisa ra nila. Fully office, no? Hindi man siya na. Jesus ba na? Diri ba ba sa mga tono sa Kaya na ay dining sa gawas. Ano siya? katong sa una kay mo. Dalang ya padalo mo. Ay, dalang padalo mo. Paano Hindi pwede na palagaan ng mga price ng mga employer sa mga justifikas. Pasukan. So, ingat din po dapat It siya should ba be na efficient and Masige as ang beneso. okay, that's for this okay. And then at the later end, later na lang, we have this week number 3 na requirements. So, dahil dito sa kwan, medyo after na to sa mga kwan, pero ito is another project. It is, this one is really the concept presentation. Develop na yung plan, and then wala na yung sketches dito, all developed, and this presentation talks about okay. So this is another project. Is not